Muli na namang hinarang ng Chinese Coast Guard ang ating pong resupply boat, mga kaibigan, dyan po sa West Philippine Sea. Yan po ang ating pag-usapan. Pero bago po yan, welcome back muli sa Rapido TV at kumusta po ang lahat ng buenas. Sa mabuti pong kalagayan at mag-iingat palagi saan po tayo naroon. At dito nga sa balita galing sa PTV News, mga kaibigan, ay hinarang na naman ng Chinese Coast Guard ito pong resupply boat, mga kaibigan, at dahil nga sa kanilang ginawa na pagharang ay muntika na po na mabangga ng ating Philippine Coast Guard ito pong barko ng China, mga kaibigan. At yan po ay panoorin muna natin ang balita na ito at para malaman po natin ang buong detalye, at para sama-sama po tayo magbigay ng ating komento o public opinion. Aljo, gaya ng mga nakaraang resupply mission, ilang beses hinarang ng mga barko ng China ang mga barko ng Philippine Coast Guard at resupply boats ng Armed Forces of the Philippines. Pero sa pagkakataong ito, hanggang 1 metro ang pinakamalapit na distansya ng China Coast Guard nang mag-dangerous maneuver ito sa isa sa mga barko ng PCG. Halos 1 buwan matapos ang matagumpay na RORE mission, muling tumulak nitong Martes ang BRP Cabra at BRP Sindangan patungo ng Ayungin Shoal. Mga barko ng Philippine Coast Guard nasasama sa 2 bangka. So mga ganito, mga kaibigan, na paghatid po ng resupply, itong ang isang senador na parang kumakampi pa sa China, itong ang si Senador Robin Hoda Padilla, dapat isama siya palagi dito, mga kaibigan, para sa akin po, para maramdaman po niya itong ginagawa dito pong China na sobra na po ang pambubuli, mga kaibigan, at kung atin pong pakinggan yung mga sinasabi niya doon po sa ginawa po na Senate hearing, patungkol nga sa pangyayaring ito, para bang dinidipinsahan pa niya itong mga China, mga kaibigan. Kaya para sa akin po ay mas maganda na pag mayroon pong paghatid ng resupply ay dapat kasama po siya dito, mga kaibigan, para maramdaman po niya doon po sa kanyang mga pinagsasabi na para bang kita pa ang naging may mali, mga kaibigan, ang Pilipinas pa ang may mali doon sa kanyang mga pinagsasabi. Bangkang sibilyan ng AFP na maghahatid ng supply sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sumama rin sa misyon si Special Envoy to China, Teddy Boy Locsin Jr. Pero hindi pa man tuloy ang nakakalayo. Naispatan kaagad ang spy plane ng People's Liberation Army ng China. Alas 7:30 ng gabi, isang unidentified drone naman ang lumipad malapit sa BRP Cabra. Bandang alas 5 ng umaga ng Miyerkules, nakatagpo sa rendezvous point malapit sa Sabina o Escoda. So ayan, mga kaibigan, ano kaya ang masasabi ngayon Senador Robin Padilla dyan sa mga ating napanood, di ba? Mayroon pang identified drone. Sigurado galing po yan sa China, mga kaibigan. So talagang nag-i-spy po sila at yung isang aeroplano dyan, mga kaibigan, di ba? So ano kaya ang masasabi niya dito? At kitang-kita naman po natin kung pakinggan natin itong si Robin Padilla ay pro-China po siya, mga kaibigan. Shoal ang 2 resupply boats, ang Onaiza May 1 at Onaiza May 2. Nakita na rin nakasunod na ang barko ng China Coast Guard na may bow number 4301. Pasado alas 10 ng umaga, mas lumalapit sa Ayungin Shoal ang mga barko ng PCG at resupply boats ng AFP. Mapapansin na rin ang mas marami pang presensya ng mga barko ng China. Mas dumidikit pa ang isang barko ng CCG na may bow number 5201 na dinaanan ng BRP Sindangan at Onaiza May 2. Ilang distansya lang ang lapit sa atin ng isa sa mga barko ng China Coast Guard at patuloy tayong sinusundan nito at ang resupply boats ng AFP habang tayo ay papalapit ng Ayungin Shoal. Ilang beses namang niradyohan ng mga barko ng PCG ang mga barko ng China na sumusunod sa resupply mission. This is Philippine Coast Guard, BRP Cabra MRV 4409. You are blocking our planned route.
Your action will affect Philippine-China relations Ayun. Oh. and will be reported to concerned authorities over. This is Philippine Coast Guard vessel, PRP Tindangan, MRRB 4407. You are blocking to our planned route. Your actions will affect Philippines-China relations and will be reported to concerned authorities. Over. Sa kabila Oh, nito, yeah. Dito mga kaibigan, ano na naman po ang sasabihin nila dito? Tayo na naman ang nagpo-provoke mga kaibigan. Yun na naman ang sasabihin nila dito. Samantala kung titingnan po natin, sila po yung humaharang dyan po sa dinadaanan po ng ating resupply boat mga kaibigan, di ba? At ginamit nga natin na yung resupply boat ay maliit lang po na bangka mga kaibigan. Para ba ay wala po silang duda na mayroon po tayong mga ginagawa dyan, no? Sa mismong teritoryo pa natin yan mga kaibigan. Tayo pa, no, ang talagang nag-iingat mga kaibigan. Yun po ang talagang nakapakasakit po na isipin, no, na mismong teritoryo natin, pinasok na tayo. Pero tayo pa rin po ang nag-iingat. Nagdadala po tayo ng maliit na bangka. Kaya siguro ay parang umaabuso po sila mga kaibigan dahil ay nakita po nila na wala talaga itong Pilipinas. Tingnan ninyo ang mga naghahatid po ng resupply po nila ay maliit lang po na bangka. Siguro mas maganda dyan ay papalitan po yan ng malaki mga kaibigan, no? Para makita po nila na hindi po tayo basta-basta po nila apak-apakan lamang mga kaibigan. Sa palagay ko ay parang ganun po ang sa isip nila mga kaibigan. Iwan ko lang po, no, sa inyo kung ano po inyong mga opinion po dito. ito ay pilit sumunod ang mga barko ng China, gaya ng isa pa na may bow number 21551. Mas maliit ito ng barko ng CCG na kayang-kayang magsagawa ng dangerous maneuver. Ilang distansya lang ang lapit nito mula sa isa sa mga resupply boats ng AFP, ang Onaiza May 2. At sa di kalayuan, meron pang isang barko ng CCG ang nakasunod sa atin. Habang tayo ay mas papalapit ng Ayungin Shoal, ay makikita na rin ang presensya ng mga Chinese maritime militia vessels. Yun, ang dami nila. Hanggang sa tuluyan ng nagmaniobra ang barko ng China sa harapan ng dikit, no? BRP Cabra. Naging katuwang ang Chinese maritime militia vessels sa ginawang pag-ipit sa barko ng PCG. Ito yung palagi ng ginagawa ng China Coast Guard sa tuwing magkakaroon ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal. Aharangan ng barko ng China ang mga barko ng PCG, kung saan kabilang na rin ang mga Chinese maritime militia vessel sa ganitong uri ng estratehiya. Ilang beses So, dito, mga kaibigan, no, ito nga ang sinasabi ko. Tingnan ninyo yan, ang halos, ang dikit na. No? Kung hindi nga ito islo, itong Philippine Coast Guard, talagang mababangga nila yan. Bakit nila ginagawa yan mga kaibigan? Ay pinuprovok nga nila. No? Sila po ang gumagawa po ng provocation para po ay kung mabangga yan ng Philippine Coast Guard, so mayroon po silang gagawin dyan na ay tayo naman po ang may mali dahil binabangga po yung kanila pong barko. So talagang itong China, sobra na po ang pang-abuso. Dapat po sana ay magkaisa po tayong lahat, no? Wala po tayong mga yung panahon po sa eleksyon na kahit anong politics ka dyan, dapat magkaisa po tayo dito. Huwag po tayong para bang kukontrahin natin yung pong gusto po, no, ng maging maayos po ito. Kukontrahin po natin mga kaibigan. Gusto natin, no, na ipakita natin na hindi po tayo basta-basta lamang, no, na apak-apakan nila. Pero mayroon pong kumukontra mga kaibigan. Isa na po itong si Senador Robin Padilla, no? So, sa nasabi ko nga, dapat po ay isama siya palagi dito sa paghatid po ng resupply mga kaibigan. Yun po ang maganda dyan. Wala naman po siyang nagawa dyan sa Senado, di ba? So mas maganda dito po siya sumama para mayroon naman po siyang pakinabang bilang isang senador mga kaibigan, di ba? Kasi puro lang salita, wala naman pong nangyayari sa kanyang pagka-senador, di ba? Para malaman niya ang talagang mga nangyayari po dito. So, dapat ay sumama po siya dito mga kaibigan sa resupply na ito. Tingnan ninyo yan mga kaibigan kung talagang yung
kapitan po ng barko po ng Philippine Coast Guard ay hindi talaga marunong, nako, tapos na yan. Talagang mababangga na yan sa lapit po niyan, mga kaibigan. Pang nag-dangerous maneuver ang China Coast Guard at bantay sarado sa galaw ng BRP Cabra upang maihiwalay sa resupply boats. Ganito rin ikinahon ng mga barko ng China ang BRP Sindangan. Pero sa BRP Sindangan, hanggang 1 metro na lamang ang naging distansya nang mag-dangerous maneuver ang China Coast Guard vessel 21556 at muntik pang magkabanggaan. Sa pambihirang pagkakataon, malapitan ding nakita ang isa sa mga warship ng People's Liberation Army Navy kung saan 0.5 nautical miles o yan, no? Ang China, mayroon pong warship, no, na nakabantay. Diba? Ganon din yun nung pumalag si Senador Robin Padilla na mayroon ngang isang American plane, no, na naglilibot yan sa Himpapawid, mga kaibigan. Yun ang pinalagan niya na sabi nga niya, dahil daw sa pangyayaring yon ay parang nagpuprovoke na po tayo ng gulo, mga kaibigan. Pero ito pong ginawa ng China sa ngayon na meron po sila dyan na gray ship, mga kaibigan, no? So isa po yung pangdigma, no, na barko. Oh. Ayan po, nakahanda po sila dyan, mga kaibigan. So ano ang masasabi ngayon ni Senador Robin Padilla? Kaya ay sabi ko nga ay pasamahin sa palagi dito. Walang 1 kilometro lamang ang distansya sa BRP Sindangan. Yan, Bago naman mag alas 12 ng tanghali, nakalusot ang parehong resupply boats at nahihatid ang mga supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nag-deploy din ng mga eroplano ang Pilipinas na naging katuwang sa RORE mission, ang Nomad plane ng Air Force at Islander plane ng Philippine Navy. Matagumpay na nakumpleto ang resupply mission kung saan nakarating ng BRP Sierra Madre ang resupply boats. Habang hanggang 8 nautical miles ang pinakamalapit na distansya ng mga barko ng PCG mula rito. Ang lahat ng ginawang pagharang ng China nasaksihan mismo nang nag-obserbang siluksi na lula ng BRP Cabra. Mariin namang kinondena ng PCG ang mga naging aksyon ng China, kabilang na ang malapitang presensya ng PLA Navy, lalo na ang 1 metro na lamang na distansya ng China Coast Guard. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers, no, na nagmamando ng ating mga galing po natin mga Coast Guard. may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at maging isang insidente ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel. At the same time, as I said, no, sa optics na to, kung tayo palagi na lang ikakat tapos babanggain natin sila, ang mangyayari sa narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan, no? Mas naging aktibo rin ang Chinese Maritime Militia vessels sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas. Unlike before that itong mga barkong pangisda po nila, mga kaibigan, no, ay sumasali talaga dito po, no, sa mga pagharang, no. So talagang hindi po ito barko ng pangisda lang, mga kaibigan. Talagang ginawa po ito ng China para po ay gawin po nila na isa sa tutulong dyan sa kanila pong mga Coast Guard, mga kaibigan. Talagang itong mga China ay gusto na po nila talaga na agawin ito pong West Philippine Sea, mga kaibigan, no. Parang yung mga barko po nila dyan, no, mismo yung barko ng kanila pong sinasabi na barko ng pangisda, mga kaibigan, no, ay tumutulong po, no, na umaharang, no. So ano ba ang ibig sabihin dyan? Chinese Maritime Militia vessels are somewhat pretending still as a Chinese fishing vessel just loitering in a particular area. But in this past 2 resupply operation, you can actually see Chinese Maritime Militia vessels maneuvering and appearing to be taking command from the China Coast Guard as it assists this China Coast Guard vessels in successfully blocking the Philippine Coast Guard vessels. So, ayan, mga kaibigan, no, pati ang mga sinasabi nila na barkong pangisda lamang, ay kitang-kita po naman natin na tumutulong po, no, na humaharang. So,
talagang yung barko na mga sinasabing pangisda na yan ay sinasadya talaga nila yan na ilagay dyan para ay susuporta dito po sa kanila pong mga Coast Guard na kaibigan. Kaya ay dapat na talaga natin no, na humingi ng mga tutulong sa atin na para po ay mahinto na itong ginagawa po no, na pang-abuso nitong mga China. Iniiwasan naman natin na magkagulo dahil alam po naman natin talaga na hindi po natin kaya itong China. Pero kung ganito naman po no, na halos ang teritoryo na natin nga ang pinasok, tayo pa ang nagpakumbaba. No? Gumagamit nga tayo ng resupply boat na maliit lamang para po ay hindi pagdudahan na yung paghatid natin dyan ng mga supply ay hindi po mga kagamitan para gumawa tayo ng katulad sa kanilang ginawa no na mga artificial isla dyan sa West Philippine Sea. So sa ganun pa man po ang ginawa natin ay doon pa rin po sila ay palagi pong nangaharang sa ating pong dadaanan na mismo ating teritoryo mga kaibigan. So para po ay mahinto ang ginagawa po nila dito, ipakita po natin na hindi po tayo natitinag. Dapat po na panindigan po natin ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea mga kaibigan. No? At yung resupply boat siguro maganda dyan, palitan po ng mas malaki pa na para po ay kung harang-harangin Manila, pwede po nating banggain yung mga barko nila dyan, mga kaibigan. No? Katulad sa yung ginawa noon sa Japan, di ba? Nung matagal-tagal na rin yung balita na yun na pumasok yung sinasabing barkong pangisda ng China sa area po ng Japan. Inipit ng mga barko ng Japan. Wala namang nagawa ang China, mga kaibigan. O di ba? Pero pagka nakita nila na parang ay takot po tayo, hindi tayo gumagawa no ng mga aksyon. Parang aabusuhin po tayo. Ganun po talaga ang mga China. Katulad nga dito sa pinagtrabahuan ko, may mga China na ganun din po. Pero paglabanan mo, wala naman. Di ba? Pero siyempre, iba naman yun yung mangyayari dyan sa West Philippines ay digmaan naman yan kung sakali na talagang mangyayari po, no? Pero hanggat maaari ay iniiwasan naman natin yan. Pero sa sobra po nilang ganun po na pang-abuso mga kaibigan ay dapat po talaga na ipabot po yan sa international para po ay mapag-usapan yung pang-abuso ng China para po ay makakuha po tayo, no? Ay meron naman po mga talagang nasa atin pong panig, no, na mga ibang bansa, no. Kita naman po nila na wala po tayong ginawa dyan na pang-abuso sa mismo sa ating teritoryo. Tayo pa nga ang nagpakumbaba dyan po, no. Makikita naman po natin sa ating mga bangka na dinadala po dyan, no. Yung resupply boat, kahoy lang ata yun, di ba? So, isang bangga lang ng barko ng China, wasak agad yun mga kaibigan. Or tayo man ay ang mabangga sa kanila pong pagbiglaang pagharang mga kaibigan, wasak po kagad yung barko natin, no, na resupply boat. So talagang kawawa po ang ating mga Philippine Coast Guard, no, at yung mga kasama po na mga naghahatid ng resupply dyan mga kaibigan. So ano po inyong masasabi dito mga kaibigan, no, sa atin pong tinatalakay? Dapat ba na kailangan po natin ang mga kaalyado na ibang bansa na tutulong po sa atin dyan mga kaibigan? Paki-comment na lang po sa ating comment section, or agree ba kayo na itong si Senador Robin Padilla ay dapat na every time na mayroon pong resupply po na gagawin ay nandyan po siya, sasama po siya palagi mga kaibigan. So paki-comment lang po sa ating comment section, no? At hanggang dito lang po muna tayo, at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at panunood mga kaibigan dito sa aking YouTube channel, ganoon sa aking Facebook feeds, no? At kumusta po ang lahat diyan, no, sa Luzon, Visayas at Mindanao, ayan, no? At sa ating mga ka-OFW, ayan, no? At hanggang dito lang po tayo. See you po sa next video ko. God bless you, at palaging mag-ingat saan man tayo naroon.